Hello, SSS members! Especially doon sa mga members na malapit na pong mag-file ng retirement claim sa SSS. It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan po natin paano yung mga paparating pa lang na pensioner ni SSS na merong date of retirement mula September 1, 2027 onwards. 2028, 2029, and so on and so forth. Matitikman din kaya nila ang increase ngayon under BBM administration? Meron kayang pagbabago doon sa formula na ginagamit ni SSS sa computation para sa iyong monthly pension? So, sasagutin natin tong comment ni Ma'am Conchita. Hi, Ma'am. Sabi niya, Madam, how about those who will retire 2028? Will they receive 10% increase? Ang sagot po dyan is no po. Hindi po kasama, hindi na makakasama sa 3-year reform increase program ng mga pensioners under BBM administration ang mga paparating pa lang na magiging pensionado ni SSS na meron pong date of retirement or date of contingency mula September 1, 2027 onwards. No, sabi ko nga, so on and so forth. So, basta mula September 1, 2027 pataas. Kapag yun na yung date of retirement nyo, guys, hindi nyo po matitikman yung increase under BBM administration. Wala pong magiging pagbabago sa current po na computation ni SSS doon sa inyong magiging monthly pension. Dahil ito pong 3-year reform increase program under BBM administration, hindi po ito mai-include guys doon sa formula na ginagamit ni SSS para sa computation nyo. Meron po itong cut-off guys. Tingnan nyo po itong nasa table ngayon. Diba ito yung first round, September 2025. At nakalagay dito guys, for pensioners as of August 31, 2025. So kapag mga pensionado na yan sila ng August 31, 2025, kasama sila sa first round ng increase. Pero doon sa mga merong date of retirement ng September 1, 2025, hindi sila kasama sa first round, guys. Dito sila kasama sa second round. Ayan, for pensioners as of August 2026. Pero itong second round, ito yung may malaking pagbabago ngayong taon na to dahil sa crisis, di ba? So sa halip na sa September 2026 yung second round, matatanggap na to ng mga pensioner sa June 2026. So, ang makaka-receive ngayong June 2026, ang cut-off naman yon pensioners as of May 31, 2026. And then, dalawang cut-off kasi to. Yung mga nag-expect naman na dapat meron na rin kasama sa September 2026, meron pa din yan sila, guys. So, sa mga magre-retire dyan ng June 1, 2026 to August 31, 2026, meron pa rin sila, makakasama sila sa increase. Pero mag-uumpisa nga lang yung sa kanila sa September pa, 2026. Nagigets nyo? And then dito naman sa third round, ayan, September 2027, for pensioners as of August 31, 2027 lang, guys. So kapag pensioner ka ng September 1, 2027 onwards, no? Pag sabi kong onwards, guys, ha, alam nyo na yun, ha? Hindi na kayo kasama dito sa 3-year reform program ni SSS. Ang formula po natin, guys, sa monthly pension computation ni SSS, same pa din po. Kung ano yung existing, yun pa rin, wala pong pagbabago dun. Yung nakikita nyo, yan sa screen, yan pa din. Hindi po kasama dyan ang 3-year increase under BBM administration. Hindi kasi yan katulad guys sa increase ng Duterte administration ng year 2017 no, kung saan kini-carry over dyan sa computation ang 1,000 pesos. Dinagdag sa formula. Ayan, sa computation ang 1,000. Itong kay BBM admin kasi guys, hindi po siya sinasama sa formula. Yan, makikita nyo sa formula guys, diba ni SSS. Ito from SSS mismo to guys ha. Meron ditong nakalagay sa baba. Plus 1,000 additional benefits starting January 2017. So ito po yung doon kay Duterte admin.
So ito lang yung kinagandahan talaga guys nung kay Duterte admin. Kasi i-carry over siya doon sa computation sa iyong monthly pension. Halimbawa po sa 2018, sa 2028 ka pa mag-retire. So dito sa formula na to, i-compute muna yan ni SSS kung magkano yun. Tsaka dadagdagan ng 1,000 pesos. Okay? So yun lang yung kinagandahan kasi mararamdaman natin yan. Kahit ako, kapag mag-retire na ako balang araw, mararamdaman ko to. Itong 1,000 pesos ni Duterte admin. Matitikman ko pa din yan. So itong formula na yan, 3 formula to guys. Kung alin sa 3 na to ang may pinakamataas na computation, na result, yun po ang iyong magiging monthly pension. So, meron ditong AMSC, itong Average Monthly Salary Credit, at saka CYS. Sa pagkuha po nitong Average Monthly Salary Credit, ito pa rin guys, ang formula, merong 2 formula, itong 1 or 2, na kung saan, kung alin dito sa dalawa ang may pinakamataas din na result, yun po ang gagamitin natin na AMSC para doon sa computation sa iyong monthly pension. Itong formula number 1, the sum of the last 60 monthly salary credit immediately preceding the semester of contingency divided by 60. So yung huling contribution mo na 5 years, yung huling 60 months mo, i-add lahat po yun ng iyong monthly salary credit at i-divide natin ng 60. Yun po ang AMSC dito sa number 1. Dito naman sa number 2, the sum of all the monthly salary credits paid prior to the semester of contingency divided by the number of monthly contributions paid in the same period. Ibig po sabihin dito sa number 2 guys, lahat ng contributions mo sa SSS. Kahit anong year ka nagumpisa. Let's say nagumpisa ka ng 1970, 1980, nagko-contribute ka na dyan, no? Lahat ng contributions mo doon, kukunin po yung iyong monthly salary credit, i-add yun, at i-divide natin kung ilang months ang contributions mo dyan. Halimbawa po, mula 1980 hanggang 2026, ang iyong number of contributions ay umabot ka ng 360 months. So yung i-add natin yung lahat ng monthly salary credit mo, divide by 360 months. So yun ang magiging result mo sa AMSC number 2. Ngayon, titingnan dito ni SSS ang may pinakamataas na AMSC mo. Number 1 ba or number 2? Kung alin yung may pataas, yun ang gagamitin natin na AMSC. And then dito naman sa CYS or Credited Years of Service, same formula pa rin guys. A plus B plus C. Na kung saan po itong letter A, ayan, 1985 minus the calendar year of coverage. Para po ito sa mga member ni SSS bago mag-1985. Halimbawa, ang iyong naging member ka ni SSS or may contributions ka na kay SSS ng 1972. So, 1972 minus 1985, 13. So, sa letter A, meron ka ng 13 CYS. Dito sa letter A guys, kung hindi to applicable sa'yo, ibig sabihin 0 ka dyan ha. So, dito sa letter A, kapag applicable ka dyan, naging member ka ni SSS bago mag-1985, ima-minus mo lang siya. Dito naman sa letter B, number of years with at least 6 monthly contributions from 1985 to 2001. Ibig pong sabihin, dito sa letter B, kailangan lang po natin ng 6 months contributions every calendar year. Lahat yan i-add po natin guys. At yun ang ating magiging CYS. Halimbawa dito, 2001, di ba? 1985 to 2001. Halimbawa na complete mo yan. So that is 16 CYS. So sa letter B, meron kang 16 CYS. Sa letter C naman, total number of contributions paid beginning January 2002 up to the month prior to the semester of contingency divided by 12. Dito po sa letter C, every 12 months po ang count ng CYS. So halimbawa, naka 12 months ka na, meron ka ng CYS. Naka 12 months ka ulit, another one CYS. Hanggang sa i-add mo yan guys, kung makailang CYS ka dyan sa letter C. Example po, year 2025 ang iyong retirement. So 2002 hanggang 2025, kung yan ay nakumpleto mo naman,
So, meron ka ditong 23 CYS if nabuo mo yan ha. So, total natin, sa letter A, let's say meron kang 13 CYS. Sa letter B, meron kang 16 CYS. Sa letter C, meron kang 23 CYS. So, ibig sabihin in total, ang CYS mo or credited years of service mo ay 52 CYS. So, ito rin guys, ang isa sa mga factor no, kung bakit mataas ang iyong magiging monthly pension. Kasi nga, babasihan din natin kung gaano kakatagal nagko-contribute sa SSS. Okay, so yun po. Sa nag-comment po at sa marami pang nagtatanong guys, no, yun ang aking kasagutan. Hindi po sa mga magre-retire dyan or paparating pa lang, magpa-file pa lang ng retirement. Basta tandaan nyo guys, kapag ang inyong retirement date or ang inyong date of contingency ay pumatak na yan ng September 1, 2027, pataas, hindi po kayo kasama sa increase na kay BBM. Not unless, no, halimbawa ang inyong date of retirement guys, nakahabol ka ng August 31, 2027. So may kasama ka sa third round doon sa September 2027 na increase. Yun lang. Sa first and second, hindi ka kasama doon. Okay, so ang swerte lang doon sa mga makahabol pa no, kumbaga parang nakasabit ka na lang sa jeep guys. Kapag August 31, 2027, kasama ka pa sa third round na increase sa September 2027. Okay, so yun guys ha, wala pong pagbabago guys sa formula ni SSS. Meron kasi ako napanood dito na nagva-vlog. Iniba niya bigla yung formula ng computation sa monthly pension guys. Inad niya yung kay BBM, which is not. Hindi po yun applicable sa mga paparating pa lang na magiging pensyonado ni SSS. Hindi yan katulad doon sa increase na binigay dati under Duterte admin. Okay, sana malinaw itong video po para sa inyo guys. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.